Hi guys! Good evening, good afternoon sa inyong lahat. So guys, lately sobrang negative ko kasi nga wala akong mga views sa TikTok. Tapos, hindi siya umaabot ng 200 plus. As in, sobrang toxic ko talaga. Hi guys! Good morning sa inyong lahat. Ayan, so guys, ano-ano nga ba ang mga natutunan ko sa pagbabasa ng 7 Habits of Highly successful people. So guys, lately sobrang inis ako, sobrang down ako kasi nga dito sa pagiging TikTok affiliate, sobrang baba ng mga views ko kung hindi ako magpo-promote. Magpo-promote naman ako, minsan hindi mo mabalik yung mga amount ng pre-promote ko. Kaya nag-stop talaga ako kasi hindi talaga siya binuboost ng TikTok or minsan walang benta. Pero ngayon, kapag binabalikan ko yung mga negative na yun, pag pumapasok sa isip ko, yan, babalikan ko tong libro na to. At paano ka ba maging successful? Ano ba yung mga habit ng mga successful? Tulad ng mga affiliate na naging successful dito, nung wala ba silang benta, hindi na sila nagpo-post ng mga videos or hindi ba sila nag-continue? Siyempre, nag-continue sila kaya nga nila nakamit kung ano yung mga nakamit nila. So, ano nga ba yung lagi kong pinapaalala sa aking sarili? Habit number 1 is be proactive. Ano nga ba ibig sabihin ng be proactive? Don't just react to the external events and circumstances. Become responsible and take charge of your life. So guys, kung ano man mangyari sa ating buhay, positive man yan or negative, kung negative yan, huwag tayo agad mag-overreact. Tulad niya, no, nag-overreact ako kapag mababa lang yung views ko, wala akong benta. Tapos kapag nagpo-post ako ng mga qualities videos, minsan nilalagyan pa ng violations ni TikTok. Kailangan mo pang mag-appeal para lang gumanda para wala yung violations. So, ang daming mga pagsubok kapag tayo ay nangangarap or inaabot natin yung ating pangarap sa buhay. So, huwag tayong sumuko. Yun yung lagi kong iniisip sa sarili ko. Ayan. So guys, be responsible and take charge of your life. Kasi kung gusto mong maging umulad ang iyong buhay, syempre dapat may ginagawa tayo. Tapos kung mayroon tayong mga negative na nangyari sa ating buhay, huwag tayong maging reactive. Kundi maging proactive tayo, solusyon ang kailangan natin, guys. Maging positive thinker tayo na nangyayari lahat ng bagay para tayo ay mayroon tayong matutunan at maging matatag tayo. So, number 2 na nakikita ko siguro, hindi lang siguro, na habit na ng mga successful na tao ay ito ay begin with the end in mind. Stop acting aimlessly. Set goals, have a clear vision of your destination, put directed efforts, and turn those goals into reality. Hindi lang tayo magiging proactive, syempre. And syempre, para lahat ng plano natin bilang isang affiliate dito sa TikTok at iba pa, kailangan natin guys na magkaroon ng mission, goals at vision. So, goals. Ano ba yung mga goals mo bilang affiliate? Makabenta ka ng let's say 1,000 per day or 1,000 pesos or 1,000 products. Hindi ko alam kung ano yung mga goals nyo sa buhay at need nyo sa buhay. So ako kasi kailangan ko ng pera, kailangan ko talaga yon kasi nga wala akong trabaho at para nag-resign ako dahil kailangan kong mag-focus sa anak ko. So ayaw ko lang nakahilata dyan at magdasal ng mayroon darating akong pera. So hindi ganun. Kaya kailangan ko talagang magsikap dito sa TikTok na maging affiliate, maging successful affiliate. So, mission. Yung mission ko is to help my family. No? To help others. Yung mga nangangailangan din ng tulong ko. Paano ako makatulong kung wala ako mismo, kung ako mismo ay pilay. Diba? So, yan. Mission. Ang vision ko is magkaroon ng 6 digits na commission dito sa TikTok. Ayun yung mission. Mission ko. Vision ko. Nabivision ko ang sarili ko na maging successful ako dito sa TikTok as an affiliate. So guys, yun yung nakikita ko dito sa TikTok. So, ayan. So, since clear na yung vision natin, mission at values natin at iba pa, ayan. Dapat tayo ay gagawa ng paraan kung paano natin naman yun maabot lahat ng goals, mission, vision natin. So, dito tayo number 3.
put first things first. So, ano ibig sabihin yan? Focus on the tasks which are important and contribute to your mission. Delegate the tasks which are urgent but not important. So, syempre, sabi ko nga sa inyo, magsiset tayo ng goals, mission, and vision. So, paano natin maaabot lahat ng mga pangarap natin na 6 digits? Number 1, pagkagising sa umaga, syempre, magkakain ka, maghilamos, magbabantay sa pagpakain. After that, doon na tayo mag-iisip ng content dito sa TikTok kung paano natin ma-update yung ating mga followers, mga iba pang mga taong humahanga kung ano yung kakayanang maibigay mo sa kanila. Hindi man service or financially, but yung kung ano yung mga ginagawa mo every day. So, gawa ka ng content na maganda, quality na videos, at mayroong sense. So, yun yung pwede mong gawin. So, ayan, put first things first. Syempre, dapat nasa DNA mo na ang paggawa ng videos, pag-edit, at pag-isip ng content kung paano natin mahahatak lahat ng mga tao na ay itong si Nels TV na to ay napakaganda yung mga sinasabi niya. Ayan po. So, put first things first. Para maging successful tayo as an affiliate, kailangan may ginagawa tayo sa lahat ng goals na iniisip natin or sinulat natin. Like, mag-upload ng videos, mag-live. Ayan, dapat ito, let's say, 1,000 per day na commission, kailangan makasold ako ng 55,000. So, depende po sa inyo kung ano yung goals nyo para maabot nyo yung 6 digits. So, lahat ng bagay posible. Huwag lang tayong susuko, no? Katulad ko na medyo, wala si TikTok, ganito, ganyan. Ayan, yun, naisip ko talaga yan. Pero, ayan, balik tayo dito sa 7 habits of successful people. So, number 5 na tayo. Seek first to understand than to be understood. So, ano ibig sabihin yan? Put yourself in the shoes of other person. Don't just start giving suggestions or advice without first listening empathetically to the other person. So, ibig sabihin po nun, kailangan marunong tayo or matuto tayong makinig muna sa mga nararamdaman at yung mga sinasabi ng iba. Katulad niyan, kapag tayo ay mga teenager, no? Napakahalaga na tayo ay nakikinig sa ating mga magulang. Sumusunod tayo kung ano yung mga bawal sa atin. Kasi nga, kapag lumaki tayo, babalikan lahat natin yan at papasasalamatan natin ang ating mga magulang na disiplina sa ating lahat. Kasi nga, gusto ng ating, walang magulang na gugustuhin ang anak na mahirapan. Gusto kasi ng mga magulang na tayo ay gumanda ang buhay. Kaya, mahalaga po na tayo ay marunong makinig sa ating magulang at sumunod. Sundin talaga natin yun, guys. Magkaroon tayo ng action. Listen and take action sa lahat ng mga sinasabi ng mga nakakatanda sa atin. Kasi lalo na yung mga successful na tao, dapat marunong tayong makinig para ma-attract din natin yung success nila. Ayan. So, yan. Synergize. Understand the whole is greater than the sum of its parts. Yan. So, lahat na nangyari sa iyong buhay, magmuni-muni ka, mag-reflect ka, at kung negative man yan, isipin mo na hindi yan nangyayari dahil hindi mo kaya. Lahat ng bagay ay may solusyon. Lahat ng bagay ay dapat may solusyon tayo. Huwag tayong magmukmuk lang sa gilid. So, ayan, number 7, ayan, sharpen enhance and renew the dimensions of your nature, physical, spiritual, and social so that you can stay effective in the long term. O, yun, syempre, kailangan din na lagi natin yung sharpen the show. Ito na yung talagang mga solution, anong dapat mong gawin para mas lalo ka pang umunlad, lahat ng habit mo. So, nagsisimula lahat yan sa habit, no? Habit mo everyday. Ito, pagka content creator ka na, kailangan isipin mo ano yung mga pwede mong i-content dito sa TikTok. Ayan. So, paunlarin mo na lang lahat ng mga skills mo. Magbasa ng libro, tapos
pag nagbasa ka ng libro, i-take action natin. So yun guys, so thank you so much guys for listening and comment down below kung ano pa yung gusto nyo marinig tungkol sa akin. Bye!